neither doth trouble spring out of the ground. Yet man is born unto trouble, as the spark fly away, fly upward. I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Chapter 14, verse 1 sa Hope. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ang tao daw nga tao sa kababae, hamugo ra o panahon. Okay, magamputa Lord, salamat kayo ng opportunity karon nga makadungog kami sa mong pulong, dihugi ang akong dila Lord sa pagsulti nining mga mensahe o God, o nga akong mapagampo Lord, Holy Spirit, ikaw sa kanunay maki-istorya sa matag sa kanang karon, abli ang salabutan. Walay langyaw nga mga unahon Lord, nga nasa mong ulo Ginoo, kundi ikaw lamang ang mong pasidunggan karon. In Jesus name, amen and amen. Kung nasayod pa bitaw ta, no, kung nakabasa pa ta sa Job chapter 14 verse 1, nga ang tao sa kababae mubo rag panahon unya naas gitawag og kasakitan, ambot lang ha kung mudayon matag anis kalibutan. No? Nga naman kay mag-atubang matag gitawag og kasakitan sa atong tasatagsa ka mga kinabuhi. So ang rason di ay ngano ang bata mo iyak pagkatao niya kay basig nakaunaw na siya, kubo siya pagawas, no? Kato pa na siya sa kapobrehon, wala kaniya ang mga butang ning kalibutan na munang nagaiyak siya. Pero doon ako'y nabasahan ba sa usa ka sa Facebook nga dito daw sa Europa, doon ay usa ka kanang doktor nga nagpaanak sa usa ka bata nya. Matod pa humag panganak, nahibulong ang doktor tungod kay ang iyang wedding ring nawala man. So ilang gipakita ining wedding ring. Pagtanaw pa nila igsoon, dito kamot sa bata, gikumkum. Grabe bata pa, it's not sure na. No? So inana, no? Matod pa sa 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. So, kung ang tao di ay natao sa bata, mubo ra o katuigan. No? So, kung nagatubang kang problema karon, nagatubang kang kasakitan karon, kana nagpasabot nga natao ka sa usa ka babae. Pero makanindot lang igsoon, kay sa diha nga naatas kita kasakitan, dunay promise ang Dios sa tanan niyang mga anak. In the book of Psalms 34 verse 19, ini, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivers him out of them. No? Muna nga, ayaw katingala nga maka-experience ka affliction diha sa mong kinabuhi igsoon, kay hinay-hinay na kag matarong sa Dios. Amen ba? Kay matod pa sa Biblia nga, ang mga matarong dunay daghan kaayo nga kasakitan. Nganong nadaghan igsoon, turkey sa diyang nataw ka diya sa bakan sa Ginoo, sa diyang nangalagad ka diya sa Ginoo igsoon, katong imong nga silingan manglibat to nimo, mamantay to nimo, no? Mulang nidaghan ang affliction sa gitawag o mga matarong igsoon. Pero ang nakanindot lang, turkey ang Dios nag-promise, the Lord delivers him all. Amen ba? Ipagawastas Ginoo niya nang noong nga kahimtang. Ang atong topic karon, affliction of life. No? Affliction of life. Bisaya Adawi? Kasakitan sa kinabuhi. Mayong hapog ka. Interpret. So, primero natin sa ang life ni Job. Doon ay description exam. Namatod pa sa Job chapter 1, verse 1. There was a man in the land of Uz. Taga-diin si Job? Ha? Uz. Whose name was Job. But that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil, or careful not to do any evil. No? Amot ka na yung tupat. Nga
kung mabasa bitaw kang cellphone no, sa basa kang Bible, ako dinagay ko kabasaan sa libro bitaw ngano hanapan ako. So dito ko cellphone magtanaw. Kunya di ba sa day magbasa tag cellphone o magbasa tag Bible sa cellphone, di ba doon ay mga advertisement nga mukan dayon, no? Kunya wa ta nakabantay nga gilingaw ta nalimta nato nga nagbasa di tag Bible kinsa may naka-experience na. Pero si Job is so grabe. Tingali kung si Job atong panahon na naapa kunya nagbasa sa cellphone sa Bible, no? Pag na-advertisement, iya dinig Job tingali. Kita ato iyo dili. Tanawon sa una pa niya halimta nato nga nagbasa di tag Bible igsoon. So grabe si Job, no? Hope feared God and eschewed evil. Naglikay sa pagbuhat o dautan. So mao na description sa kinabuhi ni Job igsoon. May kahadlok sa Dios ug naglikay pagbuhat sa dautan. Dili tanan nga mga tao igsoon na kanang nahadlok sa Ginoo pero naglikay sa pagkadautan tinuod dili. Pero siya naglikay pa gyud sa pagkadautan. So mo na description ni Job di ato panahon na. Usa ka taong perpekto, usa ka taong matarong ug naglikay sa pagbuhat o pagkadautan. Ang ikaduha, gitawag affliction. Matod pa verse 2, doon na siya tulo ka anak nga laki o tulo ka anak nga babae. And own 7,000 sheep, 3,000 camels, o 1,000 nga cattle igsoon, o 500 donkey. Matod pa sa Biblia, doon na siya large number of servants igsoon. Siya mo'y pinakadato niya itong mga dapit igsoon. Kunya matod pa sa istorya, ang iyang oxen, ang iyang donkey igsoon, sa niya nagpasipsip ang gitawag og mga servants, doon na gitawag og mga Sibians, miatake nga na kanila. O matod pa sa istorya, gipanguha ang tanan nilang mananap o gipangpatay igsoon ang nagbantay niining mao nga mga mananap. Samtang nag-istorya pagani kining mga tao nag-report kadto kang Job igsoon sa verse 16 in him. Before he had finished report, no, doon na po kusog kay nakilat igsoon nga migo sa tanan niya mga karnero o sa tanan nga nagbantay o matod pa istorya siya nalay nabuhi ni adtong panahon na. Samtang nagsulti pagani siya sa verse 17, bands of Chaldeans took away the camels o gipamatay ang tanang nagbantay o matod pa istorya siya ray habilin kining mga tao igsoon. So sa verse 19 dunay kusog kay hangin nga mihampak sa balay nga nag-birthday igsoon ang mga anak ni Job unya ang resulta namatay ang tanang anak ni Job, no? So kung kitay iyon ato ba, no, unsa makay atong reaction igsoon kay ignore ikaw kay sa matag hitabo igsoon doon na gyud tay tagsa-tagsa nga mga reaksyon tinuod dili. Das magantag problema doon na tay gitawag reaksyon. Das magantag kawaladon doon na tay gitawag reaction igsoon. Das magana atong pamilya balatian doon na gyud tay reaction igsoon nga atong buhaton. Makadungog tag dili maayo nga istorya mo react dayon tay igsoon. Iyon ana ang atong kinabuhi. Pero tanaw nato igsoon unsay reaksyon ni Job sa iyang nadunggan nga ang tanan niyang kabtangan nga wala niya itong panahon na unsay iyang reaksyon nga ang tanan niyang mga anak niya itong higayon na igsoon nawala ug namatay niya itong panahon na. Matod pa chapter 1 verse 20, then Job arose. Kung ikay nato ba nangamatay mo ka makatindiw makaka di ka mamuy-koy ang imong tuhod igsoon nga imong makita nga nag-hide ang tanan nimong mga anak niya itong panahon na. Nyamata pa sa Biblia, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worship. So grabe no? Grabe ang gibuhat ni Job. Senang ka, sedang yung dunggan kini, nagpaop. Nagpaupaw si Job niya itong panahon na. Kanya matod pa sa Biblia, luhod siya o nag-worship nganhas Ginoo.
ambot lang kahit so, kung mabot mis atong kinabuhi ba, maka-worship pabakahatas Ginoo, makapasalamat pabakahatas Ginoo igsoon, magpakita pabakahatas simbahan. Hallelujah. Usahay di kita kasimba kay nagsakit ang atong anak, tinuod dili. No, labi na pumatay. Kuha ninyo? Pero siyo nga itong mga panahon sa diyan nangawagtang ang tanan niyang mga anak, iyang gi-worship ang Dios ni adtong panahona. Og matod pa verse 21, and said, naked I came out of my mother's womb, and naked shall I return. The Lord give, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Grabe kayo ang gibuhat ni Bigson. Iyang gidaig ang Ginoo, iyang gituboy ang Dios igsoon diha sa iyang kinabuhi. Sa diha nagbasa ko sa kinabuhi ni Job, mingon jud ko sa Ginoo, Lord, ayaw taon ko pa-experience ha nining mao nga istorya. Amen. Naka-iyon ba mo sa ginawa na? Wala. Kaya mo nagbasa sa Job. Pero nagbasa mo sa Job, igsoon, no, niya, imo bitaw ko anon nga, mo ni nahitabo, na makaampo siya Lord, ayaw yung tuguti Ginoo. Nang ako mga minahal sa kanbi, mga matay sila. Ayaw tuguti Ginoo, nga ang muna na mong sakyanan, mawala pag yun. Amen po ba niya? No? Amen. So, dili lalibig soon, ang nahiaguman ni Job niya itong mga panahon na. No? Niya, napagyod. Iabot pagyod niya ang grabe nga paniksoon, nga balatian. Kinsa may nakasulay na to hubag-hubag. Usar tingin, hubag na atong na kunan. Pero si Job, hubag-hubag, o niya katong hubag-hubag niya, nagbuto pagyod to, tanan. Nga matod pa sa Biblia, gikan sa tuktok siyang ulo, hangtod siyang napalapay soon, na puros kini kabahong. Pero matod pa ni Job sa chapter 13, verse 15 na siya. Though he slay me, yet I will trust in him. Sa gihapon igsoon, nagsalig si Job ngadto sa Dios. No? Job 42 verse 12. So the Lord blessed the latter end of Job. Nga tungod sa gibuhat ni Job, igsoon, tungod sa reaksyon ni Job ni atong panahon na, gi-bless si Job ni adtong higayuna. Sa diha diay nga makita sa Ginoo nga bisan pa man sa atong sitwasyon igsoon, nagdaig ta nga kaniya nya madyunggan sa Ginoo ang atong pagpasalamat nga kaniya, i-bless diay tas Dios igsoon. Nga matod pa verse 13, gibalik sa Dios ang pulo ka anak ni Job ni adtong mga panahon na. So pila to kabuok ang sheep ni Juan ni Job? Karon pa tanong natin, no? Ha? Gikan sa 7, nahimo 14. Ang 1 king nahimo 2 king. Ang 500 ka mga karnero nahimo o camels nahimo 1,000. So grabe ang blessing sa Ginoo nga diha ni Job igsoon. So gibalik sa Dios ang iyang panalangin. Tingali doon yung mga panahon nga kanang taong sulayon tas Ginoo ba, no? Mga wala usahay tan-aw sa Ginoo, unsa ta kalikuon sa ato pagpangalagad nganha kaniya. Kung kanang butang nga kuhaon, unsa may mo reaksyon, no? Dili kalig igsoon ang pag-atubang sa gitawag o problema nga ni sa atong pagstag sa kinabuhi. Karon atong tan-aw ang affliction ni David igsoon. Gi-describe si David din panahon na sa Acts chapter 13, chapter 22. And when he had removed him, he raised up unto them David. Brother David, apil ka ni, no? David to be their king, to whom also gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Ang ngalan ng David igsoon, after God's own heart. Amen. Pagpapadahan. So, atong tanawon, no, si David, a man after God's own heart.
David gitawag siya samag kasing-kasing sa Ginoo. Nga naman tungod kay si David igsoon nagabuhat man sa kabubuton dihas Dios. Pero pangutana ba? Kumusta man ang atong kasing-kasing? Kumusta man ang gipitik sa atong kasing-kasing igsoon? Sama ba pinitik sa kasing-kasing sa atong Dios aron tawag God's own heart. Amen pa mo na. Si David no naas kasing-kasing sa Ginoo. Kana bitong imbitarong kag kaon, it means naakas iyang kasing-kasing. No? Amen ba? Sa diyang karon na kang tawgon, it means naakas iyang kasing-kasing. Sa diyang si Brother Kingdom sigig subo ni Nida, it means garaon ka niya itong mga asawa, sigtag sugo-sugoon, abi nalipay tanong. Oh. So, gikan sa kabilang sa kasing-kasing ni David, na anyang gugma usab dihas Ginoo. No? Nindot kayo kung natas kasing-kasing sa pastor. Ngano nga, kay iampo gyud ta sige. Karabitaw watas kabilang walas kasing-kasing sa pastor. Ang ampo sa pastor, Lord, ako sila gitugyan niyo na kanina. Dadala lagi rin ang buwan gyud, diwa gyud. So ano, di man gyud makuan. So atong gitugyan nga na sino, pero kung kananamos kasing-kasing sa pastor, taksa-taksa si si Arin Lord, tabangi siya Ginoo, daghang customer ng social shop Ginoo, good health Ginoo, no? Ginanamo ginampuan, no? Sa mga young people Ginoo, makatiwas gyud sila sa ilang mga pang-eskwela Ginoo, malayo sila sa daghang tentasyon Ginoo, tagbuang ilang panginahanglan Ginoo. Mo na yung mga prayer sa mga tao nga nas kasing-kasing. Amen ba? Si ang nakanindot ni David igsoon, tungod kay ang Dios naas iyang kasing-kasing. Walang bisan pa man sa daghang pagsulay nga mihasumag sa iyang kinabuhi, wa gyud siya mibiya nga nas Ginoo, nga naman kay si David naas kasing-kasing sa Dios o ang Dios usab naas kasing-kasing ni David niadtong panahona. Amen ba? Sa dihang mitungha ang akong asawa sa Bible School kay si kanya kung miyabot sa first year siya. Pagsunod yun niya, nakalingi ko kung kinsa kanong bayhanan na taas o buhok. May bangs pa. Ayan, type sa ano, bangs-bangs, kaya nagkanding bago pang gitutuhan. No? So, wala yung kapadali ako. Niyang lawas ako sa ano ko. So, nadali ko, kinsa ka na siya, no? So, naghimo po mo na ako siya mainhan. Doon ay panahon kaya, dito, ang mga laki, lain magtibol, ang babae po, lain pagtibol. Ang akong pagabuhaton, kanang ulos bulag, bulawan na kaya ng Bible School. So akong ginasiyag, hatagag, tulong, kabok, ulos, bulag. Kay I love you. Anong nalagay? Karigay, nakaliin siya na ako eh. Nakaliin siya sa akong kagwapo. Okay, ako rin may gumunga ko sa akong Bible School. So, sadya na siya sa akong kasing-kasing, ganahan na kay ko mo eskwela. Ganahan na kay ko mo tuon. Ganahan na kay ko nga, kung mahimo pa, matag-adlaw eskwela. Buntag gabi, ganahan kay ko ganon. Para nga ako makita lamang siya. Kaya dito ko sa Bible School, bisag usara ka ako ang kakapoy soon, pero ang problema, dili makagawas-gawas ang mga babae, aron magpaikin-ikin mo sa mga laki. Lahi ang kasilyas, lahi po ang kasilyas. Ang akong gibuhat kanito, dito ko sa mga kasilyas, maglantaw-lantaw ko sa kasilyas sa mga babae, para ako lamang siya makita. Nanong may tabo na, kay naa na siya sa akong kasing-kasing. Amen ba? Sa diha-dihay nga may gugmata, no, kadang mo nga tao, no, di yung ka mahimutang kung dili nimo siya maduon. Mo apply ta. Kinsa may daan na to diri karon nga ang naas kasing-kasing Ginoo na. Ha? Nga na maglisod mo lang yung ani simbahan.
Nga di man lagi mo mamampo, nga di man lagi mo mambasag Bible. Ako napanida na itong mga young people, no? Na-Bible dream may gahapon. Kurang wa dyan kang rise, di kas Genesis hangtod sa Revelation. Nga naman, kay akong ipapangita ang Pilipos, tuwas Old Testament ng lantaw hundaw. Ikaw sa ka ng mahumad sa lantaw, ano? Kung higog matas Ginoo, saman. Basa tag Bible. Amen ba? So, ang tao di ay nga nahigugma madasig. Amen. So, sa nagpastor pa ko sa lain nga simbahan, doon ako yung libro nga, grabe kayo kadasig. Nganong na ko, grabe kadasig. Kaysa alas 6 sa buntag, musimba siya sa Happy Church. Pag alas 9, musimba dito sa akong gipastoran. Grabe kadasig. Pero namatay siya igsoon, nga wa nahamtong. Kay bisan usa ka kalag walay nadala. Nga naman kay mismo ang iyang silingan naglibog kung asa siya kasimbahan. Pero wala na dinhi. Dito ranas uban. Amen ba? No? Kay ang tinuod nga mature igsoon kanang mutindog ka sa imong pagtuo. Ang maturity igsoon dili ang pagbalhin sa simbahan. Imong kaugalingon nga pagtubo pinagi sa imong kanunay pagki-communicate nga nas Ginoo. Muna bitaw sa Bible ko imong tan-awon bitaw nga ang tao nga kanunay connected nganhas Ginoo mamunga gayud. Amen pa mao diha. No, ang pangutana ba? Kinsa na may gipitik sa atong kasing-kasing karon? Ha? Kinsa na may gipitik sa imong kasing-kasing? Ang Ginoo ba? O ang mga butang ganing kalibutan na. Mingon sa Pablo, mingon siya nga ang atong affliction karon no lumalabay lamang. Amen. Muna mingon si San Pablo nga set your mind in the things above. Amen. Nga naman usahay nalimtan na to igsoon nga nawala na dito sa passive. Lahi na ang nasa itong naunang, lahi na ang nasa itong kasing-kasing. Dili na mga butang na lalit doon. Mga kalibutan. No? Doon natin gusto illustrate so tingnan nila nakakita ng uban ini pero ako nila kita sa Facebook. Ang atong kinabuhi ilang nila taas. Gikan sa atong pagkatao, yan experience ka grade 1, grade 2, hangtod nag high school ka, hangtod nga kanang na-college ka, focus ka diha, ang uban na narbaho na, ang uban nag-negosyo na, nya ang uban kanunay nagahimo sa mga butang, nining kalibutan na, no? Balik-balik ang atong gihimo, miidad tag 60, 70, miabot ang atong edad 100 igsoon, ug sunod niya na, wabot na ang tawag o kamatayon. Yun ana lang ka short igsoon ang atong life. Mubo kayo. Nalimtan nato ang kataas nga giandam sa Ginoo ngani sa atong kinabuhi. Nalimtan nato igsoon ang everlasting life nga giandam sa Dios para kanimo kanako. Nganuman, nakapokus kita sa atong trabaho, nakapokus kita sa atong mga negosyo, nakapokus kita sa atong pamilya, ug nalimtan nato igsoon ang Dios kanis atong kinabuhi. Wala na tayong higayon para sa Diyos. Wala na tayong higayon para nga mag-ampo. Wala na tayong higayon nga musimba pa igsoon. Nga naman, nakapokus kita sa lubo nga kalipay nga ato natagabtaman dinis kalibutan igsoon. Pero ayaw kalinti ang giandam sa Dios para kalibog kadako igsoon. Taas na kinabuhi, taas na pangadyo igsoon sa Dios para kalibog kadako. Ayaw kalinti igsoon. Nung malakay lamang tayo yung kalibutan na. Mundo na kayo ang atong papuyon ng kalibutan na. Manang si San Pablo bingon siya, set your mind in the things above. Ayaw yung kalintig son, nga dunay giandam nga everlasting sa Dios para kanimo kanako. Tingali nagatubang kag kasakitan nining taknas mabuntagon. Pero matod pa ni San Pablo igsoon sa 2 Corinthians chapter 4
verse 17. For our light affliction, which is for a moment, were for us as far more exceeding and eternal weight of glory. Nga kanang ato kasakitan karon, no? Just for a moment. It means igsoon dili dumalayon. Hambugo lamang kada igsoon. Ang giandam sa Ginoo everlasting para kanimo kanako. Hallelujah. Manidog kitang tanan. Wa ko na